Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Para sa ating balita ngayon ay nag-issue ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ng notice to airmen para sa mga lipad na malapit sa Bulkang Kanlaon. Ito ay dahil sa mataas na aktibidad ng pagsingaw ng asupre at pagyanig sa bulkan, kasama na ang posibilidad na umabot pa sa 17,000 talampakan ang pag-alburuto nito. Nasa Alert Level 2 status pa rin naman ang estado ng Kanlaon at patuloy na ipinagbabawal ang anumang pagpapalipad ng aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Nagtalaga naman ang Department of Agriculture o DA ng Livestock Evacuation Center sa Negros para protektahan ang sektor ng agrikultura sa banta ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Kabilang sa itinalagang lugar para sa naturang evacuation center ay ang barangay ng Panubigan at Linotangan. Para naman sa mga katanungan ay tumawag lamang sa linya ng Negros Oriental Provincial Veterinary Office. Nitong kamakailan lang ay nakiisa sa pagpupulong si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido sa Australia, New Zealand at Republika ng Korean Armies sa ginanap na Chief of Armies Symposium sa Melbourne, Australia. Layo ng nasabing kaganapan na mas paigtingin ang kooperasyong militar sa pagitan ng mga sandatahan ng bawat nabanggit na bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mga piloto pinaiiwas bumiyahe malapit sa Bulkang Kanlaon. Pag-asa gagamit ng AI para sa weather forecasting. PCG pinangunahan ang huling inspeksyon sa lumubog na MTKR Terra Nova. Dating PCSO Chief Garma, pinabulaanan ang akusasyon sa EJK. Ilang obra ng Filipino artist itinampok sa Fino-Pinas exhibit sa Tokyo, Japan. PBBM binigyang pagkilala at insentibo ang Filipino Paralympians na lumahok sa Paris 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Ipinamahagi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang 25 milyong pisong pondo mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa higit 1,000 pamilyang naapektuhan ng sunog sa Bacoor, Cavite. Ang pondo ay gagamitin para sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, pansamantalang tirahan at medikal na tulong. Hinikayat din ni Romualdez ang mga pribadong sektor na makiisa sa pagbibigay ng suporta sa mga biktima ng trahedya. Agad namang rumesponde ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para maghandog ng tulong sa mga nasunugan sa Bacoor. Ipinadala nito kahapon, 12 ng Setyembre, ang mga non-food item sa mga warehouse ng DSWD Field Office Calabarzon. Kasalukuyan namang naninirahan pa rin sa mga evacuation center ang mahigit 800 pamilya o higit 4,000 individual. Binigyang pagkilala ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 6 na Paralympians ng Pilipinas na lumahok sa Paris Paralympic Games 2024. Ginawaran ng Pangulo ng Presidential Citation sa Malacanang sina para-athletes Sandy Asusano at Gerald Mangliwan, Agustina Bantilok ng Archery, Alain Ganapin ng Taekwondo, para swimmers Ernie Gawilan at Angel Otom, bilang pagkilala sa mga sakripisyo at dangal na ibinigay ng mga ito sa bansa. Bukod dito ay nakatanggap din ng tig-1 milyong pisong insentibo ang mga atleta mula sa tanggapan ng Pangulo.
Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mga piloto pinaiiwas bumiyahe malapit sa Bulkang Kanlaon. Pag-asa gagamit ng AI para sa weather forecasting. PCG pinangunahan ang huling inspeksyon sa lumubog na MTKR Terra Nova. Dating PCSO Chief Garma pinapulaanan ang akusasyon sa EJK. Ilang obra ng Filipino artist itinampok sa Fino-Pinas exhibit sa Tokyo, Japan. PBBM binigyang pagkilala at insentibo ang Filipino Paralympians na lumahok sa Paris 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Nitong kamakailan lang ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama sina Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa at Philippine Heart Center o PHC Executive Director Avenilo Aventura Jr. ang paglulunsad ng bagong Urgent Cardiac Care and Ambulatory Service o BUCAS Center at One-Stop Shop Clinic sa PHC. Alinsunod sa mandato ng Pangulo na gawing bukas ang pangangalagang pangkalusugan para sa lahat, ay itinatag ang Bukas Center para suriin at gamutin ang cardiac patients sa loob ng 6 na oras na tutugon sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Sa kabilang banda, ang One-Stop Shop Clinic naman ay nagbibigay ng kumpletong pagsusuri sa puso, outpatient diagnostic services at iba pang pangangalaga para sa mga matatanda at bata. Nitong nagdaang Huwebes, 12 ng Setyembre, ay pinangunahan ng Philippine Coast Guard o PCG ang huling inspeksyon sa Ground Zero ng lumubog na MTKR Terra Nova sa Limay, Bataan. Ayon sa ulat, ang contracted Salvor na Harbor Star ay narecover ang higit 1,400,000 litro ng langis at karagdagang higit 17,000 kilo ng solid oily waste bilang bahagi ng variance volume na kumakatawan sa 97.43% ng recovery rate. Ayon sa Incident Command Post, nagsagawa rin ng final stripping operation ang Harbor Star upang matiyak na walang laman ang mga cargo oil tank. Kasunod ng pagbubukod ng Sulu sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, nagdesisyon ng Commission on Elections o COMELEC na ipagpaliban na muna ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC. Mula sa orihinal na COC filing schedule sa Oktubre ay ililipat ito sa Nobyembre. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, maantala rin ang iba pang paghahanda para sa BARM polls dahil sa pagpapaliban ng paghahain ng mga COC. Sa kabila nito, iginiit ni Garcia na tuloy pa rin ang pinakaunang Bangsamoro parliamentary elections sa susunod na taon, buwan ng Mayo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mga piloto pinaiiwas bumiyahe malapit sa Bulkang Kanlaon. Pag-asa gagamit ng AI para sa weather forecasting. PCG pinangunahan ang huling inspeksyon sa lumubog na MTKR Terra Nova. Dating PCSO Chief Garma pinapulaanan ang akusasyon sa EJK. Ilang obra ng Filipino artist itinampok sa Fino-Pinas exhibit sa Tokyo, Japan. PBBM binigyang pagkilala at insentibo ang Filipino Paralympians na lumahok sa Paris 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat
para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.